baliktad. Ayan guys, umabot na kami dito ng mga 1 oras na siguro. Nag-e-enjoy na sila. Kahit na mali-mali, okay lang. Importante mag-enjoy. So lahat ng bola nakikita nyo dyan, sa kanila yan lahat. Yung mga tira ni Chico tsaka ni Calvi. Tamang-tama, mamayang gabi pagod na sila. Wow! Okay. Oh, water break ka muna. Oh. Okay guys, today we're going to Mentos and soda and this experiment. You're excited? Yes, because this is my first time. Pag magtagalog ka lang, magpunta tayo sa... Hindi pa. Punta tayo saan? Sa tindahan. Anong bilhin sa tindahan? Kakaan, Mentos. Very good. Punta kaming tindahan ni Calvi guys kasi bibili daw siya ng Mentos. Hello! Mom, that's not Nanay. Nanay is inside. Hi! Nanay is supposed to be outside. Ah, Lola's birthday today? Wow, galing! So, si Calvi guys, matagal niya na akong kinukulit ng Mentos and Soda experiment. And today, I said, Calvi can do it. So, he's very happy. O, dali na. Mag-buy na tayo ng maliit na. Yung maliit lang na Coke, ganito lang. Maliit, ha? Maliit. And Mentos. Yeah. Dito tayo, dali. Oh, yeah. Okay. Tatlong Mentos. Parang hindi siya makatulog. Ilang gabi na ako ginukulit. Salamat po. Say salamat po. Salamat po. Salamat po. Baliktad. Hawakan mo tong Coke mo. Tara na. Hawakan mo, mataas pa. Experiment! So maaga akong umuwi ngayon guys kasi gusto ko mag-spend time sa mga bata. May naalala ko, gustong-gusto na gawin ni Calvi itong experiment na Coke at Mentos. So talagang sinadya ko na ngayon namin gawin para makatulog naman sila ng mahimbing. Po? And who wipe you? I told you to say, Mom, Sorry po. but you did not come. Oh, sorry po. Sino nag-wipe sa'yo? You come. Sino nag-wipe? Who wiped you? Huh? Oh my God. Okay. Okay, get ready to run. Okay, wait lang, wait lang. Once you ay, Calvi, you put yours. Oh, what happened? Enough. I want more Mentos. It's not enough Mentos. Wait lang, Calvi. Open another Mentos lang. Okay, go, Calvi. 1, 2, run! Whoa! What? Huh? It's not working. I think it's a fake experiment. Oh no, you can have. Mommy, can you open? Happy Sunday everyone. Buti hindi masyadong mainit ngayon. Ayan. Happy Sunday po kung nasaan man kayo, sa lahat ng mga nanonood dyan. Welcome once again sa aking channel, Princess Yiga. Maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood palagi, walang palya. Ayan, ang inyong single nanay ng aking 4 na kulot, half African, half Filipino children, na mahal ng lahat. At dahil Sunday ngayon, taong bahay po talaga tayo pag Sunday. Kasi we are trying to respect the fact that Sunday is a family day. So ngayon yung family day namin, dito lang kami sa labas guys. Ayan yung mga anak ko. Sila po ay naglalaro ng buhangin. So ako okay lang sa akin yan. Walang problema. Habang ako po ay nagkokolekta ng tubig. Dahil wala po kaming tubig simula kahapon pa. Hindi ko alam anong nangyari sa tangke namin. Bakit? Bakit? Hindi pa. Bakit man? I thought it was full. Mamaya na, kaya mag-collect muna si mama para sa toilet natin. Tsaka sa kusina.
Okay? About the net. Hmm? Auntie! There's a small water here. I'm going to collect more. Why, you need more water? Yeah, I'm just gonna put some in. Okay, sige, maglagay tayo dyan konti lang. Oh, why is that? So kapag ka Sunday, akin na. Kapag ka Sunday guys, normally talagang hinahayaan ko yung mga anak ko na mag-play dito sa labas. Maglaro ng buhangin, maglaro ng tubig. Kapag ka hindi kami nakakalabas ng bahay, at least dito sa bahay namin, komportable sila. Basta pinapanood ko lang sila para naman sigurado tayo na walang aso, walang sasakyan. Ayan. So, merong medyo buhanginan na area dito sa harap ng bahay ko. Maliit lang naman. Hihingi lang yung mga bata ng tubig. Kasi yan lang yung way guys na talagang nahahasa yung kanilang creativity. Walang TV, walang laruan. Buhangin lang talaga tsaka tubig. So, kita nyo si Calby nagdala ng... What did you bring? Ano yan? Water. Container. Oh, anong water sa Tagalog? Tubig. Oo, tubig. Mag-Tagalog lang ha. So, bakit lagyan mo ng tubig? Saan mo dalhin? Doon. Say doon po. Doon po. Tapos maligo mamaya ha. So, ayan guys. I allow my kids to be dirty. Right, Calby? Is dirty fun? I allow my kids to be dirty. I allow my kids to guys, maglaro ng mga ganyan, mga putik. Wala akong problema. Bahala na, wag nyo na lang isipin ano nangyari sa putik na yan bago sila dumating. Basta yan na yan. Si auntie naman nasa loob, nagpapahinga kasi wala nang tubig ngayon. Pero at least meron kaming kuryente. Dito naman sa tinitirhan ko guys, madalang lang kami magkaroon ng problema sa tubig at kuryente. Sa kuryente, syempre merong mga blackout here and there, pero saglit lang. At kapag matagal yung blackout sa whole city, ang ginagawa namin, pumupunta kami sa bahay ng mga kapatid namin. So pipili kami saan kami pwedeng pumunta. Yun yung maganda pag may kapatid ka. Pag wala namang tubig, walang-wala talaga, yun, pwede din kami pumunta sa bahay ng kapatid namin. Pero ngayon kasi meron kami kahit konti. Ayan lang siya guys. So iniipon ko lang kasi yung mga bata talagang gustong mag-toilet. Hindi mo naman pwedeng pigilan yan. Tsaka dito sa tinitirhan ko nga pala guys, no, hindi ko na i-share sa inyo. Kasali sa promotion nung pagkuha ko ng bahay is libreng patubig sa 3 taon. Libre ko yung tubig namin. Wala akong bill sa tubig for 3 years. Isa yan sa promo na na-avail ko during that time. Sa kuryente, meron naman akong kuryente binabayaran. And sa awa ng Diyos guys, nasa 4,000 pesos pataas. Depende. So hindi ko masyadong ginagamit na yung aircon dito sa my living room kasi ano siya, 2 HP. Mabigat po yung 2 HP sa kuryente. So yung ginagamit ko lang is kwarto ng mga anak ko. Yung akin medyo lang madalang kasi hindi naman ako talaga nagpapa-aircon. Kapag lang yung sobrang init na. Pero kapag ka hindi, okay lang. So eto na yung aking update guys. Ang halaman habang tumatagal, no? Hindi naman kailangan mo siyang i-maintain kasi minsan pumapangit. Ayan. Dito na side. Medyo kita nyo hindi pantay. Gusto ko kayong kwentuhan about sa tawag nito, about sa pagbili ng bahay dito sa Pilipinas. Kasi alam ko marami sa inyo yung nanonood na mga OFW. Ayan. Sa lahat mo ng mga OFW na laging nagmamarites sa video ko, dumadami po yung nanonood ng videos natin. Kasi nga, meron silang napupulot na value or relatable, nakaka-relate sila. So ngayon, ang gusto kong i-share sa inyo is yung bilihan ng bahay. Ano yung mga option ninyo, ganyan, kapag bumili kayo ng bahay dito sa Pilipinas. So mamaya, i-share ko sa inyo, pero saglit, kukuha po muna ako ng balde ng tubig para makapag-igib din ako para sa loob ng bahay. Saglit guys ha. Okay. Nagdagan natin konti. Okay, go. Tama na yan. Mabigat yan, hindi mo kaya. Oh, no. Don't go inside. Look. Ay, you said you will play in the ano lang sand. It's not for showering, man. It's dirty. Go na. Go na. Mabuti na lang guys, hindi mainit. Makapag-enjoy tayo dito mag sunbathing.
Sunbathing. So, maganda yung panahon. Good job. Maganda yung panahon ngayon dahil hindi siya ganun kainit. So, at least pwede kong bantayan yung mga anak ko at mag-enjoy sila sa labas habang ako ay nagbabantay kung kailan mapupuno itong aking timba. At saka, ayun nga guys, no, gusto kong iano sa inyo itong aming lugar dito. Maraming nag-discourage sa akin na dito lumipat. At bakit dito ako kumuha ng bahay? Kasi nga, para sa kanila, malayo siya para sa mga kapatid ko. Pero kung sa city lang, sa main city center namin, malapit lang naman siya. Hindi ko ba alam, basta pagpunta ko dito at nakita ko tong location niya, nagustuhan ko talaga. Kita nyo naman, sinong hindi magkakagusto dyan guys? Yan nyo naman yung location. Oh. May mga puno ng niyog sa harapan. Meron namang enough space. Ayan, enough naman yung space namin. Yung pinipray ko lang, isa na yung lilipat sa kapitbahay namin dyan. Tsaka dito po sa kabila ay wala po sanang mga aso. Kasi, hindi naman no judgment para sa mga may mga aso ha. Pero, alam nyo kasi guys, sa buhay ko, tulog lang po yung talagang nagbibigay sa akin ng satisfaction at saya. Eh ngayon po yung mga aso, minsan maaga po silang nagigising, minsan kapag gabi maraming dumadaan, tumatahol, kasi yun naman talaga yung ginagawa ng aso. Tapos ang dami ko pang anak, ayan. Parang feeling ko guys, parang yung yung ingay. Ayan, again no offense ha, sa mga may-ari ng aso. Yan po ay ang aking lang opinion as takaw tulog. Takaw tulog. Wala naman akong problema sa mga animals kasi syempre mga anak ko nga gusto nila magkaroon ng pet. Kaso siguro sa status ng buhay ko, sa status ng ng aking schedule, as single nanay, hindi ko na ma-afford na magkaroon ng another pet. Kasi yung pet kapag nasa iyo na, mamahalin mo na parang anak. Paano pag nagkasakit? Paano pag ganito? Hindi mo kakayanin. Kasi nakita ko sa mga kapatid ko na may mga alagang aso, mahilig sa aso. Nung nawala yung aso nila guys, depression to the max. Kasi nga napamahal sa kanila, para na nilang anak kong ituring, laging umiiyak pag naaalala. So hindi ko kakayanin talaga. Mas maigi na ako mag-focus na lang sa mga anak ko. Sa isda nga, nag-alaga kami ng isda. Pag kinabukasan, namatay guys, yung guilty sa puso ko. Yung parang sana hindi ko na lang binili yung isda kung mamamatay lang pala sa akin. Ganun ba? So hindi talaga ako pet para sa mga pets. Hindi rin ako sa halaman guys. Yung mga halaman din nagtatagal sa akin. Meron ako mga kaibigan na kahit na anong itanim, hala, mayabong na mayabong. Pero pag akin kahit tanglad na mamatay. Ay nako. Pero once again, alhamdulillah, dahil na-enjoy natin yung labas ngayong araw at Sunday. Ang aking mga anak po ay ayan nasa harapan ko at pinapanood ko. Si Mayumi naman, alam ko hinahanap ninyo, si Mayumi po ay nagbanding kasama ang kanyang mami Sheena. Dahil si Mami Shinshin niya ay bagong dating from Thailand, hindi sila nagkasama. And yung ate ko naman minsan masyadong nag-iisip ng trabaho. Iba na din yung paminsan-minsan nadadivert yung atensyon niya. Kaya nung nakita kong komportable si Mayumi sa kanya, dahil naman kasing ganda niya ako. Oh, hindi kasing ganda ko siya, kasing ganda niya ako guys. Lamang lang ako sa kanya ng mga 1/2 na araw na paligo. Hindi po umiyak si Mayumi. So natuwa ako. Sabi ko, sige, dyan na muna sa'yo si Mayumi. At ayun, sinama niya si Mayumi sa bukid kasama si Lola, si mama ko. At doon sila ngayon nagpapahinga. Samantalang ako'y nagtrabaho kahapon. And then ngayon naman ay, eto kasama ko yung dalawang mga anak ko. Napakita ko sila again sa inyo guys ha. Ayan sila. Ayan. Ganyan lang guys. So nagkakaroon sila ng sarili nilang conversation, imagination, laro-laro nila. Kunyari si Calby daw gumagawa ng bulaklak. Chico, what are you making? Calby is making flower for you? Huh? You cannot make? I'm making flour. So Chico will make bread. No, I cannot make a bread. You cannot make a bread. I'll make a ball. I cannot make a ball. Ay naku. So balikan natin yung talagang reason kung bakit ako gusto kong i-share sa inyo. Kasi marami akong natatanggap na mga message, nagtatanong, Madam, paano na po ba talaga mag-acquire ng bahay dyan ngayon sa Pilipinas? Hindi ko man ma-share sa inyo yung mga specific details, pero bibigyan ko kayo ng idea, okay?
So yung mga pag-acquire ng bahay dito sa Pilipinas guys, katulad dito mga housing sa subdivision, ganon, meron tayong tinatawag na 3 paraan. Ngayon, itong 3 paraan, sometimes applicable, sometimes hindi, depende sa developer. Okay? So, yung unang paraan natin na tinatawag ay yung bank finance. So, pag bank finance, i-apply siya sa bangko, yung house loan. Depende pa yan kung kayo ay papayagan or hindi. Again, yung mga details niyan, pwede nyo namang itanong sa mga agent na mapagtatanungan ninyo. Yes, love? Hala. Dito lang, dali. Baba pa. Dahan-dahan lang kaya wala tayong tubig. Sorry guys, saglit guys ha. Nagtaka ako guys, bakit hindi ako nakakaipon ng tubig? Napatungan ko pala yung hose. Yan. Kasi mahina lang talaga siya. Pero at least meron kaming tubig ni auntie. Natuwa si auntie kasi yung aming kusina ay hindi pa nahugasan yung pinggan. Anyway guys, balik tayo. Yung unang option is yung bank finance. Ayan. So kapag kayo po ay desidido talaga kumuha ng bahay, meron tayong tinatawag na bank financing. Ngayon kung kayo ay OFW, malaki po yung chance talaga na makakakuha kayo. Yun nga lang, mas maganda pag kayo mismo yung mag-process para maintindihan ninyo at aware kayo sa mga kailangan nyo isabit na documents, sa mga rights ninyo at talagang sa inyo nakapangalan, so on and so forth. Ngayon, kapag ka bank financing, may babayaran ka pa rin naman na tinatawag nilang down payment or yung reservation fee at saka yung down payment. Ngayon yung down payment, yan yung tinatawag nilang equity. So etong equity naman guys, hahatiin yan siya ng ilang buwan, depende dun sa developer. Merong 2 years, merong 3 years, merong 5 years. Okay? So yan yung first option. Now for the second option ninyo, meron tayong tinatawag ngayon na pag-ibig. So etong pag-ibig guys, alam nyo na yan, ito ay government ang tawag mo dyan? Basta under government siya, itong pag-ibig housing. At kapag OFW ka, madali ka rin makaka-apply niyan kapag ikaw ay merong pag-ibig na account. Kung wala naman, I believe yung mga agent, pwede silang magtulong at mag-advise sa inyo. Ang importante lang talaga ay meron kayong mga kompletong dokumento na hinihingi nila. Ayan. So, anong maganda kapag bank po? A flower? Huwag ka lang mag-make ng flower. Egg! Okay, egg na lang. You bring the egg. Okay, here, oh. I want to put some flour inside. No. Let Chico play lang. Oh. Go na. So, again, yan yung second option ninyo. Next option ninyo is, next option ninyo at last option naman ninyo, na aware ako, is yung tinatawag natin na in-house. Calby, stay on the side ha, kaya merong sasakyan. Okay, go na. Yan yung tinatawag natin na in-house naman. Etong in-house naman guys, eto yung pag kumausap kayo sa developer, pwede nyo itanong, meron po ba kayong in-house option? In-house option ay hindi kayo magbabayad sa bangko, hindi din sa pag-ibig, kundi direct sa developer ninyo. Ang ano niya lang sa in-house guys, mas maiksing time yung ibibigay sa inyo kasi yung positive side niya ay wala po siyang interest. Okay? Now, sa tatlong yan, saan yung mas pinakamagandang option? Of course, pinakamagandang option dyan, in-house. Pero meron siyang cons. Yung cons niya is sobrang bigat po ng monthly dahil yung total amount, let's say 1 million or 2 million yung bahay, i-divide yan in a short period of time. And merong iba 2 years yung binibigay, merong 3 years, depende. So imagine paying 2 million pesos, divide mo yan by 3 years or 36 months or 24 months or 2 years. Okay? So, nakadepende yan sa developer. Again, hindi magkatulad lahat ng developer, no? Kaya hindi ko mabibigay sa inyo yung specific. Pero kapag kumuha kayo ng bahay ngayon sa Pilipinas, pwede kayong magtanong sa developer. Meron po ba kayong in-house option? Or ano po ba yung mga payment options ninyo? Kapag tinanong nyo naman ako, ma'am, maganda yung pag-ibig kasi hindi masyadong mabigat. Yes, maganda yung pag-ibig. At saka yung bangko, pwede din. Pero, imagine niyo yung pag-ibig at saka yung bangko, guys, magsisimula po yan sila ng 10 years, 20 years, 30 years. So, kunyari, etong bahay na to, etong bahay namin ng mga anak ko, yung kanyang market price ngayon ay 3.2 million pesos. Kapag i-compute mo yan, hindi ako sure sa exact amount guys ha, pero magbibigay lang ako ng estimate para lang ma-imagine niyo. So, for example, wait lang, ayan. For example, etong bahay na to ay 3.2 million. Kapag i-compute mo siya guys, kapag i-compute mo siya at babayaran mo siya ng 30 years sa pag-ibig,
Kasi tinry ko siya i-compute before. Etong 3 million na bahay, magiging almost 8 million pesos po siya in 30 years. So if you are willing to pay naman for 30 years, every month meron kayong babayaran, let's say less than 20,000 pesos, siguro nasa 12,000 to 16,000 monthly for 30 years. Kung kaya nyo yan, ayan, well, it's okay. Kasi depende naman yun sa ating, sa ating trabaho, sa kaya nating panahon na pagbayad, ganyan. Pero pag kinompute mo siya talaga guys, magta times 2 hanggang magta times 3 po yung presyo ng bahay by the time na nabayaran nyo na siya. So, ano man, here oh. There. Sit down, sit. Na-solve na yung mga bata guys. Sila po ay nakaligo na at least. Ako muna ay mag-arrange ng aking bed para makapagwalis tayo. So, nasaan na ba ako? Wala na naman ako guys. Napaputol-putol. Alam nyo naman tayo mga vlogger na nanay. Mamaya, nakaka-focus tayo. Mamaya, hindi. Dahil may mga bata. Ayun. Anyway, kapag kapapipiliin nyo naman ako, or tatanungin nyo ako, Madam, saan dyan yung sa tatlo yung mas maganda? Each of them has pros and cons. You guys. Kung may pera ka, kaya mong bayaran, di piliin mo yung cash. Bagsakan mo agad ng milyon-milyon guys, yung bilhan mo ng bahay. Para wala ka ng sakit sa ulo, wala ka ng stress. Kung kaya mo namang mag-cash. Ngayon, kung malaki-laki naman yung pera mo kada buwan, yung sahod mo, or meron kang business, kung kaya mo naman, pwede mong piliin yung in-house. Para 3 taon lang, okay na. Tapos na yung mortgage mo. Mortgage ba yung term nila dun sa US? Tapos na yung pagbabayad mo ng bahay, sa'yo na yung bahay, tsaka yung lupa. Wala ka nang iisipin. And kung hindi naman, nabigat-bigat naman, okay din naman yung pag-ibig at tsaka yung bangko. Kasi iisipin mo, para kang nagre-rent to own. Binabayaran mo siya, papunta din kasi sa'yo yun. At tsaka habang tumatagal naman guys, nag-appreciate naman talaga yung mga property. Kaya, it makes sense na lumalaki yung price kapag under pag-ibig or under bangko, yung kinuha mong bahay. Ayan. So, sa mga uuwi, may balak umuwi, may balak mag-for good dyan. Meron din silang ibang option na, Madam, bakit naman kukuha sa subdivision? Pwede naman ako magpagawa. Pwede din. Ayan. Pwede din. Kung may panahon kayo, mas maganda kayo mismo yung nandito habang pinapagawa yung bahay. Dapat nakatutok po talaga kayo sa bawat galaw ng karpintero. Grabe naman, Madam, ang OA. Bawat galaw talaga. Yes, bawat galaw. Hindi OA yan. Totoo po yan. Kung gusto ninyo na hindi kayo ma-high blood, siguraduhin ninyo nakatutok kayo sa paggawa ng bahay. Madam, hindi ba pwede yung pamilya ko, yung relative ko? Kayo po talaga, huwag kayong magreklamo. Kaninong pera ba yung gagamitin sa pagpapatayo ng bahay? Di ba pera nyo? So pera nyo po, kayo po talaga yung walang tulog, yung nagpupuyat, yung nagpapagod, umiiyak, nagsasakripisyo para sa pera nyo pampagawa ng bahay. Kayo po yung manood sa pagpapagawa ng bahay. Kasi manamin ako narinig ng mga stories na mga ganyan. 3 milyon na yung napadala ko, 500,000 na yung napadala ko, kahit toilet hindi natapos. Ano ba yan? Pag uwi ko, ano pa rin kami, gawa lang pala sa kahoy yung bahay, nakaka1 milyon na ako padala ng padala. Wala naman ako natatanggap na update. Ano ba yan? Yung pinadala kong budget para sa chandelier, 100,000 pesos yun. Pero bakit yung ilaw natin parang fluorescent lang? Parang ano lang to, 1,000. So kung ayaw nyo na mga ganyan na mga stress, tutukan nyo. Okay? So once again, you guys know, a house is a house. It's a basic need para sa atin. Lalong-lalo na para sa pamilya ninyo kung kayo ay merong anak. Mapa-single parent man kayo, single tatay, single nanay. A house is a need. And hindi kailangang malaki, ang importante safe at saka wala pong tulo. Kasi kami growing up, 8 kami magkakapatid. Wala po talaga kaming maayos na tirahan dahil kami po ay nakikitira lamang. Nakitira lang kami sa lupa ng uncle namin. Ngayon pinagiba niya na yung bahay namin kasi magtatayo na siya ng maayos na bahay. Nakitira lang din kami ulit dun sa kanyang extra room niya sa likod. Ngayon pinaalis na din kami kasi lilipat na sila. Lumipat naman kami sa ibang lugar. Ngayon nagpatayo, may bahay na siya guys, pero yung bahay niya parang matutumba na. Tapos marami na po siyang sira sa bubong. So marami kaming memories na habang natutulog po talaga ay nakabaluktot kami para lang hindi kami mabasa ng ulan. Ayun. So growing up, I have that talaga na kapag ako'y nakayanan na magtrabaho, hindi ako pwedeng mamatay hanggang sa wala pong bahay yung aking mga anak. Hanggang sa wala silang sariling bahay. Yun talagang nakatatak sa aking puso.
So anyway guys, sana may natutunan kayo sa aking chika-chika na to. Pinagpawisan po talaga ako dahil po ang init. Ako po muna naglilinis ng bahay, pero mamaya magkikita-kits po tayo. Babalik si Mayumi ngayon tsaka si Lola niya. Sasabay na sila. And yeah, we're going to enjoy Sunday kahit dito lang kami sa bahay. So I'll see you guys on the next episode. Ako'y mag-iigib pa pala habang maglilinis. Dami ko palang gagawin. I'll see you guys on the next episode. Much love, Princess Iga.